Wag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Isang magandang hapon po, Pilipinas. Nandito na naman tayo sa inyong paborito programa tuwing Sabado. Kaya mo yan sa DCRH. Una-una sa lahat, syempre, congratulations sa bagong milyonaryo ng MBC Millones Grand Draw. Ang nanalo, taga Catarman, Northern Samar. Si Ms. Annalyn G. Larisma, 39 years old. The pinakabagong milyonaryo sa Pilipinas ngayong araw nito. Salamat sa MBC Millones Grand Draw. Ha? Wala po. Siyempre, marami din tayo i-announce natin mga ibang winners, consolation prizes, regional prizes at mga sponsors. Pero yan ang dala sa inyo ng Manila Broadcasting Corporation. Congrats! Taon-taon yan. Maganda po sa iyo, partner Cory. Magandang hapon po, mga kababayan. Magandang hapon din, mga partners Ricky at partner Emmer. Si Yes. Yes! Emmer the Generous here! Congratulations, bagong milyonaryo! Yes. Pag-ati naman dyan! Hindi tayo Galing, pwede sumali dyan, bawal, no? Bawal ka. Sa kabila ka sumali. Bawal din. Antonino Pizzagno! Of course. Viva! Ano ba yun, Emmer? Simula ngayon hanggang 25th? Oo, lahat. Oo, ngayon bukas. Ang umpisa ng Kasi alam ko yan, yung magiging caregiver nung bagong apo ko si Carmen, taga Cebu. Viva So, Pizzagno! maaga nanganak yung daughter ko. Sabi niya, sabi niya sa daughter ko, Ines, hindi ako makaalis ngayon kasi kailangan tapusin ko muna yung aking panata dun sa Cebu. Anong kanyang? Diba? Anong kanyang Ano ba devotion? sinulog? Oo. Sinulog. Sa So sabi ko sa anak ko, hindi mo pwedeng piliting umalis yan. Kasi ano yan panata yan Oo. Ano yan? Faith and Diba? culture. And every year, nandyan sila. Tradition yan. At yung At devotion. miracles, the miracles na dinadala sa buhay niyan, hindi mo na mabibilang. Marami na siyang testimonials kaya. Correct. At dahil yan, kami po ay may pagbabago sa aming programming today. Kasi yung aming guest po, si Miss Milka Romero, ay nagkasakit naman. Aba, bakit Sabi niya, nawalan ng boses? hindi ako makasalita. So, siyempre, get well soon. Milka, siya ang first representative ng napakalakas na party list na One Pac. Wow! Oo. Ang ganda na Anak ni Kong Mikey Romero yan. At very energetic. Kasi kung saan umiikot yan At tinutulak niya yung sila ang champion sa sports. Oy, ang ganda no. At sabi nga nila, kung meron kang mga beauty pageant, pwede. kagaya na naghahanap ng beauty brains, Maganda. hindi ba dapat meron ding search for sports? Yes. Of course. Mauna na tayo. Volleyball na. Dapat. At saka, yan ang pinakamagandang proyekto, yung sports Yes. development and promotion sa Pilipinas, laban sa droga. Ayun, sinabi mo. Totoo yan. Pagbalik Totoo mo, yan. pag-uusapan natin yan. Yan. Anyway, next week, abangan nyo si Kong Milka Romero, ang magiging guest natin bilang first nominee ng One Pacman Party List. Next Saturday po yan, January 25. Mamaya. Pero bago lahat, syempre, Ako. merong mga balita mula sa DAR. Di ba? Okay. Pinadala sa atin na mga balita mula sa Department of Agrarian Reform. At sinasabi nga dito, Emmer, na nagkaroon yata ng bisitang mabigat. Nako! Ambassador Gano'ng kabigat? ng bayan ng Israel. Ayun. Ano pangalan nun, Emmer? Pare, ang tawag ko lang sa kanya, magkamukha kasi kaming mataas ang noo. Ayun. Ambassador Flash.
Flash ba pangalan? Yes, Elon Plus nga yata. Sandali ito baka nakikita. Dumalo Kaibigan sa natin DAR yan. at nakipagkita kay Secretary Conrad Estrella III, ang ambassador ng Israel. Binabanggit mo kasi yung sombrero Of ni course. Jerusalem. Pare, hinanap ko pa yan. Special Nahawakan ito. mo ba yung Wailing Of Wall? course. Bakit Lahat ikaw ito. lang merong Meron ka sombrerong rin. ganyan? Anong kulay gusto mo? Marami At yan. nagpulong at sa pagtutulungan ng inobasyon at pag-unlad ng agrikultura. Agrikultura. Oh. Naganap ito noong Enero 15 or January 15, 2025 sa pagitan ni Kalihim Yan Conrado Estrella III ng Department of Agrarian Reform at ni Israel Ambassador Ilan Flas Sabi Yes. ko sa'yo, parang upang talakayin ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Estado ng Israel. Ang pulong ay nakatuon sa pagtutulungan sa inobasyon sa agrikultura, Innovation. Yes, amen to that. pagpapaunlad ng kanayunan ang mga makabagong teknolohiya New technology. sa pagsasaka. Yan, sa Kailangan agriculture. natin yan. Ang galing yan Ang galing Malugod na tinanggap ni Kalim Estrella si Ambassador Flas at binigyan diin ang tagumpay ng programa ng reformang agraryo sa Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong BBM, Pangulong Bongbong Marcos Jr., na nagbigay ng malaking benepisyo sa mga agrarian reform beneficiaries. Ibinahagi ni Ambassador Flas ang mga hamon at kinakaharap ng Israel dahil sa digmaan sa kanilang bansa na nagaganap ngayon, no? At bahagi ng katagtagan ng kanilang sektor ng agrikultura para pati na rin ang kahalagaan ng mga pandaigdigang pakikipagtulungan mula sa mga kaalyado tulad ng United States at Yes. pagbibigay ng pagkain at tulong medikal President Trump. para sa Yes. kanilang mga mamamayan. Sa Lunes, Sa President Lunes. Trump na. Tinawagan nga ako. Good luck sabi? daw. Good luck kay I will visit you. Okay. Ano pa sabi, Emer? At nakapag-usap na ang mga pangunahing larangan sa posibleng kolaborasyon, particular sa paggagamit ng teknolohiyang Israel. Yun. Ang galing nila. Sa mga pamaraan ng irigasyon na Yun. sa Yan mga okay. tuyong lugar. Tsaka Oo, sana mga soil enrichment Yun. sana. Oo, siyempre. At ng isang mahalagang pangangailangan para sa maraming magsasakang Pilipino. Andiyan kasi yung drip Yung drip system. Yes. At yan ang nagpauso po nyo. Yan, totoo. Tutulungan daw tayo. Kapwa, nagpahayag ang dalawang opisyal ng kanilang interes sa precision agriculture. Yun. PA, precision. Isang larangan kung saan kilala ang Israel. Precise. Walang eksaya. O, wala. Yan ang ibig sabihin nun. Oo, precision. Kung kinilala ni Kalihim Estrella ang potensyal ng PA, ang precision agriculture, na baguhin ang mga pamaraan ng pagsasaka sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng datos ng teknolohiya upang mapahusay ang ani, paggamit ng tubig at pagmamahala ng mga likas na yaman. Binanggit ni Ambassador Flas ang kahandaan ng Israel na ibahagi ang kanilang kaalaman sa larangang ito. Yun lang. Bilang bahagi ng pagpapalitan ng kaalaman, inaanyahan ni Ambassador Flas ang mga opisyal ng DAR at mga consultants, siyempre kasama tayo doon, Yeah. na bumisita Sa sa Israel. Israel Yes. upang sumailalim sa pagsasanay ng mga eksperto sa pagsasaka, Yan. pagpaunlad ng kanayunan at pagbabago ng klima. Ba? Sabi siya. Yes. Pinahayag ng pasasalamat nagpahayag ng pasasalamat si Secretary Conrad Estrella III at inimungkahi niya ang pagpapalawak ng programa upang maisama ang mga nagtapos sa agriculture na tinutulungan ng DAR. Oy, Yun. mga kabataan. Yan, tugma ito sa layunan ng DAR na hikayatin ang kabataan na lumahok sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng lupa sa mga kwalipikadong nakatapos. Binanggit ni Flas, ipinagpala kayo ng malawak na lupang sakahan. Yeah, Sabi ni Flas kay Estrella. You are blessed with Hayaan niyong tulungan namin kayong gawing masagana ito May we at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Thank you, Ambassador Flas. Ano pa sabi, Emer? At pinagtibay ng pulong na ito ang pagsama-samang hangarin ng dalawang bansa na isulong ang inobasyon sa agrikultura Ayun. at palakasin ang ugnayang bilateral. Yun.
Ang Israel Economic Mission to the Philippines sa pakikipagtulungan sa Embahada ng Israel sa Maynila ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kalakalan at kooperasyon pang-ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Yun. Sa pamagitan ng pagkonekta ng mga negosyong Pilipino at Israel na itataguyod ang interaksyon sa iba't ibang industriya kabilang ang agrikultura, ICT, Information Communication Technology, medical, yun, kailangan natin yun. Ng kagamitan, kailangan din natin. Mga cyber security, yung mga na-scam, ito na, Israel, come on, cyber secure, ang mga cyber secure dadating dito. At iba pa, na nagbubukas ng daan para sa makabagong solusyon at pinagsasaluhang pag-unlad ng ekonomiya. Dumalo rin sa pulong ang pangunahing kinatawan mula sa magkabilang panig. Ayun. Kabilang ang delegasyon ng Israel sina Ambassador Ilan Flas, Yes. Deputy Chief of Mission Esther Buzgan, Economic Officer Cara De Leos at Commercial Officer Darwin Nang mula sa Economic Mission ng Israel sa Pilipinas. Kabilang naman sa delegasyon ni DAR ay Kaliim Conrad III, Undersecretary for Foreign Assistance Projects Jesly Palmares, boss. Assistant Secretary for Foreign Assistance Projects Rene Colocar, at Undersecretary para sa Policy, Planning and Research Luis Menrado Paggulayan. Palakpakan natin ang Palakpakan mo, pare. pagsasama ng bansang Pilipinas We at are the new Israel. Israel. Alam Walang mo, visa requirement ng Pilipinas dyan. Ako nga padadala sa, you want to go first? Yes. Alam mo ba, nakarating ako dyan, meron dedikasyon sa Pilipinas. Oo, mahal na mahal tayo. Doon sa isang lugar. We are honored. At Oo. hindi nakakalimot naman ng Israel sa ginawa ng Pilipinas para sa Correct. kanila. Correct. At dahil dyan, lalong lumalakas ang relasyon ng dalawang bansang Pilipinas at Israel. Bago tayo mag-break, Tama yun. syempre, Emer, Yes. show ang PAGCOR. Bingo! Yun. Ayan na naman. Malapit na. Okay. Gagawa na. si Ma'am, talaga, kailan may bingo? Excited Malapit na. ako. Gusto ko talaga yung bingo. Sige. Siyempre, Go. pinag-iting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programang nitong Bingo for a Cause. Ayun, upang makalikom ng mas malaking pondo ng mga grupo at pamahalang lokal na balak magsagawa ng fundraising activity. Ayun lang. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant VP Maria Teresa Ocampo, inaaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa Community Bingo for a Cause. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng Yan. hanggang 50% ng gross ticket sales Wow. sa kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mapagpapalaro. Depende sa package na kanilang pipili. Iyon. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan ng maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang gawain. Ayan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, Tawagan si Jose Dona sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Yun. Very good. Yan po ang anunsyo mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. 4:34 na hapon. Magbe-break na kami. Pagbalik namin ang inyong paboritong happy, healthy, at iba pa. Tambay po mga kaibigan.